in the shelter of your wings. And Lord, I will abide, and Lord, I will abide with you forever in the shelter of your wings. Amen. Praise the Lord. Purihin po muli natin ating Panginoon. Amen. Atin po siyang palakpakan muli, mga kapatid. Amen. Let's give all our praises to Him. Amen. Sapagkat sabi nga sa awitin, mga kapatid, that we will abide in Him forever. Mga kapatid, kahit anumang bagay yan, may kapalit man o wala, susunod at susunod tayo, mga kapatid. Sapagkat tayo'y anak niya, tayo'y dugo niya, mga kapatid, tayo'y nanggaling sa Kanya. Amen. Kaya hindi natin kayang tumanggi sa lahat ng bagay. Kaya ramdam ko rin kung ano yung naramdam ni Brother Junjun. Amen. Sapagkat hindi rin po biro tumayo dito sa harapan, mga kapatid. Dahil kapag tumatayo dito sa harapan ay kailangan na ang iyong buhay ay nakikita din, mga kapatid. Amen. Hindi natin maiwasan na magkamali o gumawa ng mga bagay na hindi kaya sa ating Panginoon. Kaya kailangan nating maging humble palagi, mga kapatid, sa Kanyang harapan sapagkat bilang nagtuturo din, nag-share ng Kanyang salita, mga kapatid, ay kailangan din naming maging example. Amen? Sa inyo. At the same time, kung ano yun man yung aming mga nasasabi dito sa harapan ay kung ano man yung maging reaction nyo, mga kapatid, ay malaking bagay na rin sa amin iyon sapagkat kami ay tumatayo dito hindi lang dahil sabi ni Pastor, mga kapatid. Amen. Tumatayo din kami dito para rin sa aming sarili. Amen. Para sa aming spiritual na buhay. Amen. Kaya kami lamang ay ginagamit ni Lord, mga kapatid. Amen. Upang kayo rin ay aming matulungan na lumago. Amen. Sapagkat nilagay kami dito dahil hindi nakita sa amin na kami ay mature enough or marunong mangaral o marunong mag-share sapagkat sa buhay namin, mga kapatid, ito ang aming pangangaral. Amen. Sana ganun din kayo, mga kapatid, na kung ano man ang inyong nakita sa amin ay gawin nyo rin kaming halimbawa, mga kapatid, yung mabuting bagay. Amen. Yung pagiging obedient sa Kanyang salita. Amen. Praise the Lord. At sa umagang ito, mga kapatid, ay sa hindi nyo po na itatanong ay kung nasan po ang ating pastor. Amen. Siya po ay nasa La Trinidad, Benguet. Sa araw na ito, siya po ay naimbitahan. Amen. Doon ng pastor din. Mga kapatid, isama po natin siya sa panalangin at naway ang mga kapatiran din doon sa baging iyon ay mabless din, mga kapatid, sa kanyang salita. Amen. At ganun din ay panalangin din natin na sila'y gabayan din sa pagbalik dito sa Pangasinan. Amen. At sa umagang ito, mga kapatid, ay pagtiyagaan nyo po muna uli ako. Amen. Hindi man po ako katulad ni Pastor mangaral, pero ako ay nanalangin na kahit paano maitulong ako sa inyo o mai-share. Amen. At sa umagang ito, bago po tayo magsiupo, mga kapatid, tayo po magbukas ng ating kasulatan. Amen. Isang simpleng kasulatan lamang, mga kapatid. Simpleng mensahe, ngunit may laman at buo at galing sa ating Panginoon. Amen. At basahin po natin sa Book of Jeremiah, chapter 18, verses 3 and 4. Amen. As sabi po niya dito, "Then I went down to the potter's house, and behold, he wrought a work on the wheels. And the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter. So he made it again another vessel, as seemed good to the potter to make it." Amen. Praise the Lord. Tayo po sumandaling yumuko bilang pagpasalamat sa Kanyang salita sa mga ito. Lord Jesus, Ama, maraming salamat po muli, Lord, sa mga ito na inyo pong pinagkalob sa amin. Inyo pong gamitin muli ang inyong munting likod na ito, Pan Lord. Kayo po ang siyang manguna.
sa akin, Panginoon Lord. Gamitin niyo po ang aking bibig, ang aking kaisipan, Panginoon Lord. Kayo po ang siyang mag-control sa akin sa oras na ito, Panginoon Lord. Upang naway ang aking mga kapatid ay makaunawa ng mas lalo, Panginoon Lord, sa inyong salita, Panginoon Lord. Gawin niyo po akong daluyan, Panginoon Lord, ng inyong presensya. Kayo po ang siyang mangaral sa umagang ito, Lord Jesus. At Lord, naway bless niyo po muli ang aking mga kapatid. Naway ang lahat ng kanilang effort and sacrifices ay maibalik, Panginoon Lord. At muli ang kanilang sisidlan ay mapuno sa araw na ito, Panginoon Lord. At sa mensahe ito ay kami po ay muling lumakas, Panginoon Lord, upang maharap namin lahat ng pagsubok muli sa buhay habang kayo po ay hindi pa dumarating, Panginoon Lord, yes. At Lord, muli sa umagang ito, binabalik po muli namin ang lahat ng pupulit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ito po ang madalangin. Amen. Amen. Praise the Lord. At tayo po'y magsiupo na, mga kapatid. Amen. At nais ko pong pamagatan ng ating munting mensahe sa umagang ito na titled Broken for His Glory. Amen. Alam na alam po natin itong mensahe na ito, mga kapatid, sapagkat madalas din itong ipangaral ng ating pastor. Amen. Kung hindi nyo po naalala ay merong isang laging pinapangaral ng ating pastor, which is the earthen vessel, di ba? Maganda siyang mensahe sa panahon ito, at habang ako'y naghahanap din ng aking ipapangaral, mga kapatid, nakikinig din ako sa ibang mga preachers. Amen. At napansin ko na ganun din yung mga pinapangaral nila. We are a vessel, mga kapatid, na inside this vessel, andun yung ilaw ng ating Panginoon. Di po ba? Kung naalala nyo sa mga pinangaral ng nakaraang pangaral ng ating pastor, we are earthen vessel, the light of God, His Word is inside of us. And kailangan nating mabasag, di ba? Para makita kung ano yung nasa loob natin. Kung ano yung nilagay ng ating Panginoon sa ating buhay. Amen. So, sabi po niya dito, mga kapatid, bakit broken for His glory? Amen. Sapagkat, sabi nga dito, mga kapatid, kailangan nating ma-break. Amen. Para makita kung ano yung ating nasa loob. Amen. Kasi sa Tagalog sabi niya, nang magkagayoy, bumaba ako sa bahay ng magpapalayok. At narito siya'y gumagawa ng kanyang gawa sa pamamagitan ng mga gulong. Amen. Ito ang ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Ihalin tulad natin ang ating Panginoon bilang isang magpapalayok. Diba? Bilang isang potter. Gumagawa ng vase, paso, banga, ganyan. Tayo naman yung clay. Amen. Kung isipin nyo, yung clay, mga kapatid, bago siya naging vessel, naging paso, o naging vase, isa siyang madumi. Diba? Madumi sa lupa, kung ano-anong mga bagay nandun, mga uod, kung ano. Amen. Ganon din tayo, mga kapatid, diba? Nung hindi pa tayo nakakilala sa mensahe, amen, sa totoong ating potter, amen, kung sino man yung tunay na makakapag-mold ng ating buhay, tayo ay nagmula pa sa putik, amen, sa lupa, amen. Pero sa umagang ito, mga kapatid, nais kong i-example na sa Bible, maraming klase ng vessels, mga kapatid. Maraming inahalin tulad ang propeta o ang ating Panginoon na mga vessels sa iba't ibang part ng Bible. Amen. So, nais kong magbigay ng 3 halimbawa, amen, na sisidlan sa atin. Amen. So, ang unang gusto kong i-share ay ang broken cistern. Amen. Na mababasa natin sa Jeremiah chapter 2, verse 13. Amen. Kung babasahin niyo po ng buo ang book of Jeremiah chapter 2, amen, dito niyo mababasa na
mga Israelita ay naging masyadong kampante. Amen? Na, kumbaga, sila ay binayaan na ng ating Panginoon, binigyan na sa nila lahat. Ngunit, dito nakita na hindi pa sila nakontento sa kung ano yung binigyan ng ating Panginoon. Amen? Basahin po natin yung Jeremiah chapter 2, verse 13. Sabi po niya dito, "For my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters, and hewed them out cisterns, broken cisterns that can hold no water." Sa Tagalog, sabi niya, "Sapagkat ang bayan ko ay nagkamit ng dalawang kasamaan. Kanilang iniwan ako ng nabukal ng buhay na tubig at nagsigawa sa ganang kanila ng mga balon na mga sirang balon na hindi malalamnan ng tubig." Amen. Ang ibig pong sabihin dyan, mga kapatid, si Lord nag-provide na ng ating pangangailangan. Diba? Alam natin na we're already elected. We're already the bride. So, we know that God gave us the promise. Diba? Yung pangako, yung bayang pangako na ibigay ng ating Panginoon. So, nasa kanila na, sa mga Israelita, ngunit hindi sila nakontento. Parang gusto pa nila ng mas marami. Amen? Mas maraming yaman, ganyan. Kumbaga, hindi sila nakontento sa ating Panginoon. Hindi sila nakontento sa kanyang salita. Amen? Sila ay namili pa ng ibang salita. Amen? Siguro marahil yung mga salita na kanilang narinig sa ating Panginoon, dahil nagpapadala siya ng propeta nung panahon na yon, ay, kumbaga, namimili sila. Ganyan. Siguro, nasasaktan sila sa mga sinasabi, tapos parang ayaw nila, so umaalis sila, ganon. Amen. So, ipinagtabuyan nila ang ating Panginoon nung time na yon. Kahit na ibinigay na sa kanila kung anong nararapat para sa kanila para makasurvive. At the same time, mga kapatid, sila rin ay gumawa ng sariling sisidlan. Amen. Na yung sisidlan na yon ay yung pansamantalang sisidlan lang, mga kapatid. Ibig sabihin, gumawa sila ng sarili nilang paniniwala. Amen? Sarili nilang simbahan, parang ganon, upang mapunan yung kanilang pangangailangan. Emotionally, spiritually, o physically. Amen? Ayaw nila yung provide ng ating Panginoon, which is the message of the hour. Na yun ay yung living water natin, di ba po ba, mga kapatid? This message is yung seasoned, always seasoned message, seasoned meat, mga kapatid. Amen. Hindi ito naluluma, di ba? Kaya narinig natin, mga kapatid, nakita natin na His word is always moving, mga kapatid. The light of God is always moving. Laging bago ang ating narinig. Kahit na sa tingin nyo na parang narinig ko na yan sa ibang mga ngaral o narinig ko na yan sa ibang preacher. Pero ang dating sa atin, mga kapatid, bago pa rin. Amen? Di ba? Yun ang tunay na salita ng ating Panginoon. Kahit na ilang beses mo siyang pakinggan, parang bago pa rin sa atin. Parang fresh at doon mas nanunumbalik ang ating lakas. Diba? Ating lakas na pananampalataya. Amen. So dito nga, mga kapatid, ang mga Israelita, pinagtabuyan na nga nila ang ating Panginoon. Gumawa na sila ng sarili nilang simbahan. Sila rin ay gumawa ng kanilang Diyos. Diba? Mas malala na naman yun, mga kapatid. Amen. Sapagat sabi niya dito, Jeremiah 2 verse 13 highlights forsaking God, the living water, and building broken, leaky cisterns. Amen. Gumawa sila ng sarili nilang sisidlan para lang sa kanilang sariling satisfaction. Amen. Hindi sila nakontento sa plano ng ating Panginoon. Sila ay kumilos na parang Diyos din, di ba? They are also playing God. Parang kumbaga ayaw na nila kung ano yung tinuturo ng pastor nila, which is yung pinadala ni Lord Jesus Christ na propeta sa panahong iyon. Gumawa sila ng sarili nilang propeta. At ayun ay si
Baal, yung kanilang sariling Diyos din. Amen. Dito na nag-umpisa yung maraming kasalanan, mga kapatid. Diba? Alam natin yan na may commandments ang ating Panginoon na thou shall not worship any other idols, any gods other than our God. Diba? So doon pumasok yung lahat ng uri ng kasalanan, mga kapatid. Kaya pinadala ng ating Panginoon si Propeta Jeremiah upang pagsabihan ng bayan ng Israel na sila ay paparusahan o itutuwid ng ating Panginoon. Amen. So yun, yung part na yun, mga kapatid, yun ay klase ng sisidlan na ginawa ng tao. Amen. Sila ay klase ng sisidlan na madaling masira. Amen. Hindi siya gawa sa gawa ng ating Panginoon. Amen. Ito ay gawa sa kamay ng tao. Amen. Yung mga organisasyon o mga ibang simbahan na malalaki, mayayaman, yung mga kilalang simbahan, halos karamihan sa kanila, mga kapatid, they are using their churches for business, mga kapatid. Amen. They're not using para tumulong spiritually sa mga tao. Kumbaga parang ginagamit lang ito para sa kanilang negosyo. Amen. Kung hindi nyo lang try nyo lang i-search, mga kapatid, yung iba't ibang klase ng simbahan na papakinggan natin. Yun mga yun, ang namumuno doon, mga kapatid, mga negosyante. Amen. Sapagkat malaking impluwensya sa mga tao ang religion, di po ba? Andiyan ang Catholic, andiyan ang Methodist, andiyan ang Pentecostal, andiyan yung mga contemporary Christian music, mga kapatid. Amen. Napakalaking impluwensya yan, lalo na sa mga kabataan. Amen. Ngunit, ang mga bagay na ito ay hindi pa rin sapat. Ito lamang ay gawa ng tao. Iba pa rin yung gawa ng ating Panginoon, which is, andun kasama yung mensahe, mga kapatid. Amen. Kaya kailangan nating maging mabusisi, amen, maging alert palagi. Amen. Upang hindi tayo maging broken cistern. Amen. Upang yung sisidlan natin ay yung sisidlan na gawa ng ating Panginoon. Amen. At upang yung maikakarga natin dito sa ating sidlan ay yung isang malinis at purong salita. Amen. Walang halong dumi, walang halong chemical, mga kapatid. At sabi niya dito, mga kapatid, a broken cistern represents false security that cannot fulfill spiritual, emotional, or personal longings. Amen. Bilang isang broken cistern, mga kapatid, hindi tayo masusustentuhan ng sarili nating kakayanan. Amen. Or kakayanan ng iba pang tao. Kailangan natin ng kakayanan ng ating Panginoon. Amen. Kailangan siya yung mag-mold sa atin. Hindi tayo yung mag-mold sa ating sarili. Amen. Nag-guess nyo ba kung ano yung sinabi ko? Kanina, we always abide, di ba? Forever sa kanyang salita. Amen. Kailangan nating sumunod. Kailangan na it's God's will, mga kapatid, not our own will. Amen. Sapagkat alam natin na kapag yung sarili nating kagustuhan ang nasunod, ay may magkakaroon o may chance na ito ay maging negatibo o tayo magkamali. Amen. Sapagkat sabi niya rin dito, mga kapatid, they made a vessel with those carnal things instead of God. Hinayaan nilang yung sarili nila o mga matataas na tao sa panahon nila ang namuno instead na si Lord. Amen? It signifies relying on man-made systems. Diba? Ito ay gawa ng pantao. Yung mga matataas na tao sa kanila nung panahon na yun ang mga namuno. Amen? Yung mga politiko nila nung panahon na yun. At nag-umpisa rin sila magkaroon ng idolizing relationship. Amen? Sila ay sumamba sa ibang Diyos. Or pursuing materialism instead of divine, sustainable life. Amen. Sila ay nag-invest ng yaman nila dito sa lupa, mga kapatid. Sa halip na mag-invest sila ng yaman nila sa langit. Amen. Naging focus sila masyado pagdating sa negosyo, pagdating sa pera, pagdating sa pagiging masagana ang buhay dito sa lupa.
Amen. Nakalimutan na nila na meron pang mas masaganang buhay sa langit. Amen. Na nakalimutan din nila na upang magkaroon ng masaganang buhay sa langit, kailangan nilang tanggapin yung salita sa panahon na yon. Ngunit ito ay kanilang itinaboy. Amen. Dininay nila yung living water, yung tubig na hindi na sila mauhaw. Amen. That is one type of vessel, mga kapatid. A broken cistern. Amen. So, ayaw natin maging ganon. Amen. Karamihan ng broken cistern, ayaw yung mga taong hindi faithful sa gawain, yung mga taong laging nagpapaliban ng gawain, hindi pinaprioritize ang mga bagay para sa ating Panginoon. Amen. Bagkus mas pinaprioritize nila yung buhay nila sa lupa. Amen. Na alam naman natin na yung buhay dito sa lupa ay pansamantala lamang. Andito lang tayo para mag-survive, di ba? Para mag-survive hanggang sa dumating ang ating Panginoon. Hindi natin kailangan na maghirap dito sa lupa para magtagal o para mag-stay. Amen? Bagkus kailangan natin na i-survive lang yung buhay natin, yung pang-araw-araw natin. At the same time, lumalago pa rin yung ating spiritual na buhay. Amen? Sabagat kung wala ang salita ng ating Panginoon, kung hindi natin ito i-apply sa ating buhay, sa ating pang-araw-araw, amen, tayo pa rin ay maghihirap. Di ba po ba? Amen, kaya dapat palaging balanse. Amen, hindi rin naman pwede na lagi tayo nasa gawain, pinapabayaan na rin natin yung ating mga pamilya, ang ating mga buhay dyan, inaantay na lang natin na dumating si Lord. Kailangan pa rin natin magtrabaho bilang tao. Amen. Kailangan lang natin maging balanse. Amen. So the next vessel, mga kapatid, is a broken vessel. Sabi niya dito. So bali, pangalawang vessel na ito. Sabi niya dito, mga kapatid, sa 2 Corinthians chapter 4, verse 7, "But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us." Mga kapatid. Sabi naman sa isang version, mga kapatid, "But we have this treasure in jars of clay, to show that this all-surpassing power is from God and not from us." Amen. Inahalin tulad din natin ang ating sarili, mga kapatid, sa isang broken vessel. Bilang isang tao, amen, tayo ay nahihirapan, napapagod, amen, tayo ay binabasag, amen, nababasag, naubusan tayo ng pasensya, nakagalit, halo-halong emosyon, amen. Bilang isang tao, ginawa rin tayo ng Panginoon na sisidlan, amen, upang i-represent ang kanyang salita. Amen. Itong broken vessel na ito, mga kapatid, hindi pa rin siya yung perfect na vessel. Amen. Sapagkat it is still, meron pa rin human imperfection. Ito pa rin ay marupok, di ba? Or fragile, sabi nila. And ginamit tayo, ang sisidlan natin, ang katawan natin ito, ng ating Panginoon, para maipakita kung sino talaga siya. Amen? Marami tayong nababasa sa Biblia, mga kapatid, na ginamit ng ating Panginoon. Amen. Mga faithful din sa Kanya, na sila ay pinahirapan muna ng ating Panginoon bago sila ay muling pag-asensuhin ng ating Panginoon o bigyan ng mas magandang buhay. Diba? Kung maalala nyo, mga kapatid, si Job, amen, siya ay isang kilalang mayamang tao nung panahon niya. Amen? Diba, siya ay may maraming tupa, maraming bakahan, may magandang pamilya. Faithful din siya sa ating Panginoon. Tulad natin, faithful din siya, laging umaten sa gawain, nagdadasal, amen. Ngunit,
isang pagkakataon, siya ay sinubok. Amen. Di ba? Kung isipin natin si Job, mga kapatid, bilang isang palayok, siya ay perfect na doon sa buhay niyang yon. Ngunit, parang hindi na kontento ang ating Panginoon. Amen. So, tinesting ng ating Panginoon kung gaano siya katibay. Amen. Kasi kung hindi nyo rin na itatanong mga kapatid, naranasan ko rin gumawa ng paso. Amen. Ng palayok. Amen. So, sa paggawa ng paso, mga kapatid, or mga palayok, amen, talagang nililinis yan sa una kasi putik pa siya eh. Tapos, iba't ibang klaseng putik din yan. Pinaghahalo yan, tapos inaapak-apakan o nilalagay sa machine para ano siya magdikit-dikit. Amen. Ganon din tayo nung tayo hindi pa nakilala sa mensahe, mga kapatid. Tayo ay pinahirapan, pinaikot-ikot. Amen. So parang wala pang pupuntahan yung buhay natin dahil ano pa lang tayo nun eh. Tayo ay isa palang putik. Pero nung tayo ay medyo okay na ang ating buhay ay pwede nang ilagay sa hulmahan ng ating Panginoon, doon natin narinig yung mensahe. Amen? Doon tayo hinubog ng kanyang salita. Amen. Bilang magpapalayok, mga kapatid, o gumagawa ng mga vase, ganyan, nilalagay sila sa mold. Diba? Ang kanilang, o sa atin, bilang isang Kristiyano, ang ating molde ay yung salita ng ating Panginoon. Amen. Yun, doon tayo kailangan sumunod sapagkat andun yung shape, mga kapatid, di ba? Kung ano yung ginawa ng ating Panginoon na molde, yun ang susundin natin. So, ganun din tayo, mga kapatid, bilang mga putik, di ba? Narinig natin yung mensahe, nalaman natin yung katotohanan, tayo hinubog sa panahon, mga kapatid, bilang isang Kristiyano. At pagkatapos tayong hubugin, tayo rin ay tinest sa apoy. Diba? Ang isang paso din, para maging paso, kailangang lutuin eh. Diba, mga kapatid? Sinasalang yan sa apoy. Yung hindi lang siya yung bastang apoy na apoy lang, talagang kulong siya, mga kapatid. Kung maiisip nyo yung sila Shadrach, Meshach at Abednego, diba tinapon sila sa hurno? Parang ganun ang sound. Amen. Praise the Lord. So, ayun nga, mga kapatid, tayo isinalang sa apoy. Amen. Upang tayo maluto. Diba? Upang tayo makita kung ano yung kalalabasan natin nung pag-test ng ating Panginoon sa ating buhay. At nung natapos na, nawala na yung apoy sa ating buhay, mga kapatid, doon na makita ng ating Panginoon kung maganda ba yung kinalabasan natin. Amen. Pero sabi nga dito sa Bible, mga kapatid, hindi na kontento yung magpapalayok na yun. Amen. Meron pa rin siya nakikitang mga crack o sunog, mga natapyasan, ganyan. So ang gagawin niya, babasagin niya ulit, mga kapatid. Amen. Ganun ang ating buhay ngayon. Amen. Hanggang sa tayo ay maging perfect. Diba? Tayo ay sinusubok palagi ng ating Panginoon. Tayo ay laging binabasag. Amen? At tayo lamang ay sumusunod sa Kanya. Amen? Siya lang ang tanging kayang humawak ng ating buhay. Di ba? Hindi natin kayang hawakan ng ating buhay sapagkat kapag tayo ang humawak sa ating buhay, hindi ito magiging perpekto. Amen? Hindi ito magiging matibay. Mas matibay kung ialay natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Amen. Tulad nga ni Job. Amen. Siya ay pinahirapan,
pinatay lahat ng kanyang mga alaga, iniwan siya ng kanyang asawa, namatay ang kanyang mga anak. Halos kulang na lang kitilin niya ang kanyang buhay, di ba? Kumbaga, parang tayo rin mga kapatid sa panahon nating ito. Yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, yung parang mga unexpected na buhay na parang akala natin wala na tayong pag-asa. Yun yung time na tinetest tayo ni Lord kung hanggang saan tayo maniniwala sa Kanya. Amen. Hindi solusyon ang pagpapakamatay. Amen. Kasi pag once na nagpakamatay tayo, instead na sa langit tayo mapupunta, lalo tayong mapupunta sa impyerno. Amen. Doon lang pinapakita ni Lord na andun pa rin siya mga kapatid. Amen. Na kahit anong hirap ng buhay natin, kahit anong pagsubok na dumating sa ating buhay, meron pa rin tayong Diyos na malalapitan. Amen. Hindi ito kaya ng solusyonan ng ibang tao sapagkat ang ibang tao ay mga marurupok din. Di ba? Ginawa lang ito ng ating Panginoon sa ating buhay upang ating ma-realize na siya lamang ang tanging Diyos na makapag-ayos ng ating buhay. Amen. Kaya sabi nga dito mga kapatid, this is showing, the broken vessel is showing that God can reshape our lives. Kaya niyang baguhin ang ating buhay. Amen. Kahit gaano man kasama, di ba? Marami tayong narinig na testimonya sa mga ibang kapatid o ibang mga ngaral na ang buhay nila nung una hindi pa tama eh. Tama. Sila ay dating mga mangino, mga adik, mga may bisyo. Ngunit nung nakilala nila si Lord, mga kapatid, hinayaan nila na ialay nila ang kanilang buhay. At hinayaan nila na si Lord ang siyang mag-shape ng kanilang buhay. At makikita natin kung ano ang kinalabasan, di ba? Malaking bagay kapag, malaking kaibahan talaga mga kapatid kapag si Lord ang siyang humawak o naghubog ng ating buhay. Amen. Sapagkat kayang-kaya niyang i-restore ano man yung nasira. Amen. Mga pamilya man yan, buhay, school or negosyo. Walang imposible sa kanya mga kapatid, kayang-kaya niyang ayusin lahat ng bagay na iyon. Ang kailangan lang natin ay sumunod sa Kanya. Di po ba? Maniwala at ibigay ang lahat ng tiwala sa Kanya. Amen. So, kung naalala nyo rin mga kapatid na nung panahon din ni Gideon, di ba? 3 lamang ang kanyang sundalo ay 300 lang, di ba? Laban sa ibang bansa na libo-libo. Ngunit sila ay sinabihan ng ating Panginoon na kumuha ng isang pitsil o isang sisidlan at lagyan ng ilaw. Amen. Anong ilaw na yun mga kapatid? Yun ang salita ng ating Panginoon. Yung Espiritu ng ating Panginoon sa sisidlan na yun. Amen? Alam natin ang kwento, sila ay nagwagi. Di ba? Sila ay napagtagumpayan nila ang kanilang mga kalaban. Amen? Sapagkat sinunod nila ang salita ng ating Panginoon, ang kanyang salita ay isiniwalat sa kadiliman. Di ba mga kapatid? Ganon din tayo. Kung sa tingin natin na ang ating buhay ay nagdidilim na mga kapatid, or nasa kadiliman na, huwag nating kalimutang umabot sa Kanya mga kapatid, sapagkat nasa kalooban natin ang sisidlan, ang ilaw. Diba? Kailangan lang natin itong isiwalat. Amen. Upang tayo'y ating mapagtagumpayan ang mga pagsubok. Amen. At isang example din mga kapatid, ang prodigal son. Diba? Siya noong nasa tahanan siya ng kanyang ama, amen, siya rin ay masagana, di ba? Ngunit pinili niyang kunin niya ang kanyang mana at mamuhay sa labas. Amen. At nung siya ay namuhay sa labas, nasira ang kanyang buhay, naubos ang kanyang pera,
nanirahan siya sa kulungan ng mga baboy. Ngunit nung siya bumalik sa kanyang ama, siya pa rin ay tinanggap. At hindi lang siya tinanggap, hinandugan pa siya ng magandang damit. Amen? At pinagkatay pa siya ng baka. Amen? Ganon din ang ating Panginoon, mga kapatid. Kahit na tayo ay medyo napapariwara na sa buhay o nalalayo na sa gawain sa kanyang presensya, andito pa rin ang grace ng ating Panginoon. Sapagat once na tayo bumalik, tatanggapin pa rin niya tayo, mga kapatid. Hindi pa huli ang lahat. Amen? Hindi pa huli ang lahat na ating ibalik ang ating sarili sa Kanya. Amen? Habang andito pa ang Kanyang biyaya. Amen. Kaya wag natin kakalimutan iyon, mga kapatid. Amen. At sabi nga dito ni Brother Branham sa mensahe niyang Power of Transformation. Amen. He let the Hebrew children, them famous characters of the Scripture, that was standing on God's Word to be true. Totoo lahat yun, mga kapatid, na nangyari. Si Job, sila Gideon, sila Joshua and Caleb, may mga bagay talagang humahad lang sa kanila. Ngunit, ang kanilang tingin ay diretso lang, mga kapatid, sa pangako ng ating Panginoon. Hindi sila natakot. Amen? Sapagkat alam nila na kahit sila ay masira o mabasag o mamatay, ibabalik at ibabalik pa rin sila ng ating Panginoon. Amen? Sapagkat hindi pa nila nakakamit ang pangako. Amen. Walang imposible sa ating Panginoon. Kaya tuloy natin sabi dito ni Brother Branham, God's word to be true, they said, our God is able to deliver us from this fiery furnace. Nevertheless, we won't bow to the image because it's against the word. Amen. Although, if He slays us, He will raise us up again. Amen. Nangangaral dito si Brother Branham at pinoportray niya yung sila Shadrach, Meshach at Abednego. Amen. Na kahit na itapon sila sa apoy, mamatay man sila, masunog, ibabalik at ibabalik pa rin sila ng ating Panginoon. Amen. Sapagkat sila ay vessel ng ating Panginoon. Hindi nila pinili yung Diyos-Diyosan na pinapasamba sa kanila, kundi mas pinili pa rin nila yung tamang mensahe, yung ilaw, di ba? Na mailagay sa kanilang sisidlan. Amen. Di ba kung maalala nyo nga, mga kapatid, si Brother Branham din ay dinurog din ng ating Panginoon. Binasag din. Di ba? Siya ay namatayan ng anak at sumunod naman yung kanyang asawa. Di ba? Sino ba namang tao ang madidepress, malulungkot ng sobra sa bagay na yun, di ba? Mga kapatid. Ngunit, hindi siya nagmukmok, mga kapatid. Siya pa rin ay nagpatuloy na magsilbi sa ating Panginoon. Kahit na siya ay pinapahirapan na or tinutokso na ng kung sino-sinong mga tao na siya ay bulaang propeta, siya pa rin ay patuloy sa salita ng ating Panginoon sapagkat nakamit niya kung ano yung katotohanan. Amen. Dapat ganun din tayo, mga kapatid. Kung natanggap na natin yung katotohanan, nakita na natin kung ano yung tamang direksyon, magpatuloy na tayo doon. Amen. Huwag na tayong maglinga-linga pa or tumingin pa sa ibang bagay. Amen. Dahil once, kung sabi nga ng ating pastor sa mga pinoportray niya, sabi niya, pag dumating na yung trend, di ba, kailangan na nating maghanda. Amen. Kailangan na nating sumakay. Amen. Sapagkat isang beses lang ito darating. Amen. Yung biyaya ng ating Panginoon hanggat nandito pa, sakyan natin, mga kapatid. Amen. Huwag tayong magpapaiwan. Diba? Lalo na kapag may mga gawain na joint fellowship o mga camp meeting, midweek service, Sunday service. Huwag tayong magpapaiwan. Puntahan natin, sakyan natin palagi. Sapagkat yung bagay na yun na ginagawa natin, doon tayo may mapupuntahan. Diba? Yung salita ng ating Panginoon na parang trend, once na sumakay tayo, dadalhin tayo doon sa lugar na ating
gustong puntahan. Hindi na ito babalik. Hindi na nag-U-turn ang trend, mga kapatid. Diba? Kasi kapag mag-aantay ka pa ng susunod na trend, baka kinabukasan ka na. Diba? Sa mga lumang panahon, may mga bus, ganyan, na isang beses lang dumating yung sasakyan, service nila. So dapat ganun din tayo, mga kapatid, maging ready tayo palagi. Amen? Maging masigasig tayo palagi sa gawain ng ating Panginoon. Amen? Upang hindi tayo mapag-iwanan. Amen? At tuloy natin, sabi niya dito, you see, and he let them walk right up to the edge of this great furnace. Hinayaan lang ng ating Panginoon sila Shadrach, Meshach at Abednego na matupok. Pero, and drop into it before it seemed like he even paid any attention. Like, he wasn't even watching them. Kumbaga parang hinayaan niya lang talaga na madakip sila, makulong, masunog. But he is always watching. Amen. Though he is always watching for this. Amen. He's always watching for us, mga kapatid. Tayo anak ng ating Panginoon, hindi niya tayo pababayaan kahit na mahulog tayo sa bangin o mahulog tayo sa kadiliman. Kung meron tayong binhi, amen, yung dugo, yung laman ng ating Panginoon sa ating buhay, hindi niya tayo pababayaan. Amen? Kahit na anumang hirap ng buhay, anumang pagsubok ang dumating, amen, isa lang ang pangako ng ating Panginoon. Amen? Tayo ay makasama sa langit. Amen? At yung mga pagkakataong ganito, mga kapatid, na naririnig natin, na nalaman natin sa ating buhay, wag na nating hayaang mawala pa. Amen? I-grab na natin agad. Upang ang ating buhay ay maging maayos. Amen? Sapagkat sa Diyos lahat, nakukuha ang biyaya, mga kapatid, hindi sa tao. Lahat ng mga bagay na nakakamit natin, sa Diyos lahat ito. Amen? Yung mga material na bagay. Atin lamang itong binabalik sa pamamagitan ng service sa Kanya, di ba? Sa pamamagitan ng pagpuri sa Kanya. Amen. So ayun nga, mga kapatid, ang pangalawa pang klase ng vessel, the broken vessel. It represents a type of human physical form, mga kapatid. Tinitipo niya ang isang broken vessel bilang isang tao. Amen. Nasisidlan. Sapagkat tayo ay ang ating katawan ay nabubulok, naagnas pag tayo namatay. Amen. At ang pangatlong vessel naman, mga kapatid, ay yung the broken perfume. Amen. Kung maalala nyo, mga kapatid, yung babae doon sa isang piging ni Simon na lumpo. Amen. Na inimbitahan niya, nag-imbita siya, meron siyang party, parang ganon. O titipon, ayan. Inimbitahan niya ang ating Panginoon. Ngunit, ang ating Panginoon, nung pumasok, walang pumansin sa kanya. Maliban sa isa, mga kapatid. Diba? Yun ay yung babaeng, ano bang pangalan nun? Basta isang babae, mga kapatid, na mababa sa paningin ng ibang tao. Diba? Nakita niya agad ang ating Panginoon. At siya'y kumuha ng isang mamahaling pabango. Diba? Yung pabango na yun, nakalagay sa isang sisidlan din. Amen. Sa panahon na yun, mga kapatid, yung sisidlan na yun, ito ay nilalagay pa nila sa isang kahon, which is yung alabaster box na sinasabi sa Bible, di ba? So sa loob ng alabaster box na yun, merong isa pang sisidlan na kung saan nandun nakalagay yung mamahaling pabango. Amen. Ganon din tayo, mga kapatid. Ang katawan natin, yung alabaster box. Ito ang sinisira. Pero meron pa tayong isang sidlan sa loob, which is our kaluluwa. Diba? Our soul. Sa ating kaluluwa, doon naninirahan yung oil, diba? Ng ating Panginoon. The Holy Spirit. Amen. So, kailangan muna tayong masira. Diba? Sabi nga sa kwento sa Mark 14, 3-9. Basahin nyo lang po sa inyong bahay. Amen. Binasag nung babae.
yung alabaster box, yung katawan natin. Amen. At binasag niya din ang ating kaluluwa. Amen. Sapagkat sa ating buhay merong nananahan, nung hindi pa natin nakakamit o nakikilala ang mensahe, meron pa rin may nananahan pa rin dalawang espiritu dyan, di ba mga kapatid? Yung black dog tsaka yung white dog. Amen. Binasag nun yung katahimikan ng ating kaluluwa. Amen. At doon lumabas yung mabangong samyo. Amen. Kung anong klaseng pabango tayo. Amen. Tayo ba ay yung maitim na pabango o yung maputing pabango? Amen. Dito sa event na ito mga kapatid, it symbolizes extreme devotion. Di ba? It's not only physically na magsilbi sa ating Panginoon, kundi spiritually. Amen? Yung matinding service sa Kanya. Sapagkat kung makita nyo dito mga kapatid, yung binasag nung babae yun ay hindi basta-bastang pabango. Amen? Ito ay kanyang pinag-iipunan, pinaghirapan. Di ba? Parang tayo rin mga kapatid, meron tayong, kung meron tayong gustong pag-ipunan, sobrang tagal. Tapos once na nakuha na natin yun, di ba tuwang-tuwa tayo? Amen. Pero iba itong babaeng ito mga kapatid. Yung pinag-ipunan niya, pinaghirapan niya ng ilang taon na nabili niya, binasag niya. Amen. Bakit niya binasag mga kapatid? Sapagkat binasag niya ito upang ibigay sa ating Panginoon. Amen. Upang maipakita kung gaano siya ka-faithful sa ating Panginoon. Diba? Nagtataka ang mga tao dito, mga kapatid, bakit hindi na lang niya binuhos? Sayang naman yung lagayan. Ayan, yung sisidlan. Pero hindi, mga kapatid, ginawa niya, binasag niya. Amen. Tulad din ng magpapalayok. Amen. Tulad ng magpapalayok, mga kapatid, binabasag niya rin upang gawin uling paso upang makita ulit kung gaano mas ka-perfect kapag nababasag ang isang bagay. Amen. Tulad din ng mga, ano bang Tagalog ng mga yung blacksmith, yung gumagawa ng mga kutsilyo, espada, yung mga bantay, ganyan. Panday. Yung mga bakal, maraming impurities yan, mga kapatid. Amen. Dinadarak at nilalagay nila ito sa mainit na apoy, tapos sabay pinupukpok. Amen. Ganon din tayo mga kapatid sa paningin ng ating Panginoon. Tayo ay parang isang bakal o ginto. Amen. Na once na tayo'y dinalang sa apoy at pinukpok ng pinukpok, natatanggal yung impurities, yung mga hindi magandang bagay sa atin. Amen. Kapag tayo ay pinupukpok ng ating Panginoon o tinitest, dito mas nakita kung ano talaga tayo mga kapatid. Kung gaano tayo kaliwanag. Amen? Sapagkat sa atin naninirahan ng ating Panginoon. Amen? Ang kanyang Holy Spirit ay naninirahan sa atin, kaya kailangan nating mabasag. Amen? Kailangan nating ipakita sa labas mga kapatid kung sino tayo talaga. Amen? Hindi lang tayo si Brother Junjun o si Gohan na nakita mo lang dyan sa labas, hindi mga kapatid. Kailangan natin ipakita na tayo yung Brother Junjun o Gohan na anak ni Lord. Diba? Hindi lang tayo basta tao dito sa lupa, mga kapatid. Tayo ay anak ni Lord. Amen. Tayo espesyal na tao sa paningin ng ating Panginoon. Amen. Kaya sabi niya dito, it symbolizes extreme devotion, costly worship, and a total surrender. As breaking the jar ensured that the expensive contents could not be reclaimed. Amen. Meron mamahalin na bagay sa ating buhay na hindi makukuha ng ibang tao, kundi si Lord lang, mga kapatid. Amen. Kaya't ito lamang, yung nasa loob natin, ang katawan natin, ay para lamang sa Kanya. Amen. Huwag natin gamitin ito sa ibang bagay. Amen. Na pinangpapalugod sa ibang tao, mga kapatid. Ang kailangan lang natin kaluguran ay ang ating Panginoon. Amen. At sapagkat sabi niya dito, Jesus called this act a beautiful thing. Amen. Hindi niya sinabi na
na sinabi niya sa mga tao na sa panahon na yun na hayaan nyo lang siya sapagkat ginagawa niya ang bagay na yun para sa akin. Amen. Natutuwa ang ating Panginoon, mga kapatid, kapag ginagawa natin ang mga bagay na ito nang walang anumang kapalit at ng buong buo. Amen. Kapag tayo'y palaging nagsisilbi sa Kanya, amen, nang walang anumang pag-aalinlangan, nalulugod ang Panginoon, mga kapatid. Amen. At doon tayo mas lalong lumalakas. Amen. So sabi niya dito, the perfume was worth a year's wages, representing the woman's life savings or security. By breaking the jar, rather than just opening it, she demonstrated that she was holding nothing back. Amen. She was not holding back. Kumbaga, binigay niya lahat ng buong buo, mga kapatid. Amen. Hindi na siya nag-iwan ng para sa kanya, lahat binigay niya sa ating Panginoon. Sapagkat alam niya, mga kapatid, nasumpungan niya yung liwanag. Amen. At sa pagbasag ng sisidlan na yun, mga kapatid, nangamoy yung pabango sa kwartong iyon. Amen. Ganon din tayo, mga kapatid, hindi natin maitatago kung ano man kung sino talaga tayo. Amen. Kung ano man yung nilagay ni Lord sa atin. Amen. Makikita at makikita pa rin talaga yun. Amen. Mapapansin at mapapansin. At hayaan lang natin, mga kapatid, sapagkat once na nakikita nila na ganun tayo, pwedeng ma-share sa kanila yung liwanag. Di ba? At the same time, mailigtas din natin sila. Di ba? So, siya, parang double, na siya, mga kapatid. Amen. So, sabi niya dito, what others viewed as waste, Jesus welcomed us intense worship and devotion. The perfume only filled the entire room once the container was broken. Amen. So, kailangan talaga nating mabasag, mapahirapan, masubukan, upang makita talaga sa buhay natin na kumikilos si Lord. Amen. Siguro marami ring nagtataka ng mga kaibigan natin, nagtatanong na nakita nila, bakit yung buhay mo, hirap na hirap ka na nga, nakingiti ka pa rin. Di ba? Malaking bagay yun, mga kapatid, sa kanila. Sapagkat kung nakikita natin yung ibang tao, yung mga pagsubok nila sa buhay, parang pinagsakluban na ng langit at lupa, di ba? Parang wala na silang pag-asa. Pero tayo, mga kapatid, kahit na may pagsubok, o kahit na pagsukluban pa tayo ng langit at lupa, andun pa rin yung biyaya ng ating Panginoon. Di ba? Andun pa rin yung ngiti, yung saya na binigay ng ating Panginoon sa atin. Kaya hindi natin kailangang malugmok o magmukmok o malungkot kapag tayo may mga pagsubok, mga kapatid. Amen. Ito lang pinapakita ni Lord na kasama natin siya. Amen. Na hindi natin kaya na wala siya. Amen. Yun yung special sa atin, mga kapatid. Yung bonus ng ating Panginoon. Na makasama natin siya palagi, na hindi tayo mahirapan sa lahat ng bagay. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin si Lord, mga kapatid. Amen. At tuloy natin, sabi nga niya dito sa Psalms 51 verse 17, sabi ni David dito, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise. Amen. So ang sakripisyo natin, mga kapatid, ito ay nakita ng ating Panginoon. Kung mas masidhi pa ang ating pagsasakripisyo, ang ating paghihirap para lamang makadalo dito sa gawain, para lang makapakinig sa kanyang salita, mga kapatid, nakikita yun ng ating Panginoon. Amen. Huwag nating panghinayangan yung ating pamasahe. Alam ko na malayo pa. Ang iba sa atin, malayo pang pinanggagalingan. Pero, mga kapatid, once na tayo ay nakarating sa tahanan ng ating Panginoon, ibabalik at ibabalik niya ito, mga kapatid. Amen. Huwag lang tayong malungkot. Amen. Sapagkat ang ating Panginoon, hindi siya maramot. Siya ay nagbibigay ng biyaya. Hindi lang kung ano yung binigay natin at ibinalik niya, hindi lang yon yung binabalik niya. Minsan dinadagdagan pa niya, mga kapatid.
Amen. Maging masunurin lang tayo sa kanyang salita, sa kanyang gawain. Amen. So, sabi pa niya dito mga kapatid, the act signifies that a broken, humble heart releases the sweetest fragrance to God. Amen. Kung mas matindi pa yung hirap mo, pero nakakadalo ka pa rin ng gawain, nakakapakinig ka pa rin, nakakapagdasal ka pa rin sa Kanya. Amen. Yun yung pinaka masarap sa pakiramdam ng ating Panginoon, mga kapatid, sapagkat alam ng Panginoon na siya lamang ang ating sinasandalan. Amen? Alam niya na naniniwala tayo sa Kanya na He can provide everything, He can do everything, mga kapatid. Amen. Kaya dapat bilang tao, mga kapatid, bilang isang Kristiyano, amen, wag nating hayaan na tayo ay pangunahan ng takot o lungkot at yung mga bagay na yun ay ihanap natin sa ibang tao rin. Mas mabuti na ihanap natin ang mga bagay na ating kailangan sa ating Panginoon. Amen. Sapagkat siya lamang ang provider. Siya lamang makapag-provide ng lahat. Amen. Lahat ng ating kailangan. Amen. At lastly, sabi niya dito, the jar represents our own plans, security, and pride that need to be broken for God to work fully. Amen. Kailan nang babasag na ating katawang pantao, mga kapatid, yung ating sariling pangunawa, sariling kagustuhan, kailangang mabasag upang lumabas yung kagustuhan ng ating Panginoon. Amen? Upang maging masagana ang ating buhay, upang tayo maging malakas spiritually. Amen? At hindi tayo panghinaan. Amen? Kailangan nating alisin ang anumang doubt at pangunahan ang ating Panginoon sa ating buhay. Amen? Sapagkat sabi niya dito, letting go, mga kapatid, of everything and following God is the one thing that ay isang bagay na ating yung tama, mga kapatid. Amen? Kapag nilet go natin ang ating sarili, amen, at hinayaan na kumilos ang Panginoon sa ating buhay, ito ang isang bagay na ikatutuwa ng ating Panginoon at hindi niya tayo pababayaan kapag ginawa natin yon. Amen. Because we must let go all of our pride, all of our selfishness, mga kapatid. Amen. And be broken to fully honor God, mga kapatid. Amen. Sa maiksing panahon na ito, mga kapatid, I hope na kahit paano ay tayo ay may na-bless. Amen. Tayo ay muling naliwanagan. Amen. Kung ano talaga tayo. Amen. Kung anong klaseng sisidlan tayo, mga kapatid. We are a special vessel. Amen. Huwag nating hayaang madungisan ang ating buhay, mga kapatid. Bagkus hayaan natin na ang Espiritu ng ating Panginoon ang siyang magpuno sa ating buhay at siyang mag-control sa ating buhay, mga kapatid. Amen. At sa umagang ito, mga kapatid, amen, purihin natin ang ating Panginoon. Sino nga ba tayo, mga kapatid? Ano nga ba tayo sa Kanya, mga kapatid? At ano ba ang tingin natin ng ating sarili, sa ating sarili? Amen. Tayo ba ay yung broken cistern, broken vessel, or the broken perfume, mga kapatid? Amen. I hope na tayo ay na-bless. I hope na merong napunan muli ang ating sisidlan sa umagang ito, mga kapatid. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Maaari po ba tayong magsitayo muli sa umagang ito at tayo po humingi ng dumulog muli sa ating Panginoon sa umagang ito at pasalamatan muli siya. Amen. Sa kanyang salita na ibinigay sa atin sa oras na ito. Amen. Tayo manalangin, Lord Jesus, Ama, marami po salamat muli sa umagang ito, sa simpleng mensahe na inyo po ibinigay sa amin, Panginoon Lord. Hindi man malalim ang aming mensahe sa umagang ito, pero we're praying na kahit paano ay napunan muli ang aming pangangailangan, Panginoon. Kung ano man ang pangangailangan ng aking mga kapatid ay we know that you always provide, Panginoon Lord Jesus.
You never fail us, O Lord God. As long as we trust in you, Panginoon Lord Jesus. O Lord, everything, lahat ng bagay na ito, Panginoon Lord, ay galing lamang sa inyo, lahat ng blessings, O Lord Jesus. Amen. Wala kaming ibang dapat gawin kundi ibalik lamang lahat ng ito sa inyo, sapagkat, Panginoon, dito sa lupang ito, kami lamang ay nangungupahan, Panginoon Lord. Hindi talaga kami taga rito, Panginoon Lord. Ngunit, habang andito ang inyong biyaya, Panginoon Lord, kami pa rin ay nagbibigay ng full control, Panginoon Lord, sa inyo upang mapagtagumpayan namin ang lahat ng hamon sa buhay, ang lahat ng pagsubok dito sa buhay, Panginoon Lord Jesus. Amen. Hanggang sa inyong muling pagbalik, Panginoon Lord. O Lord Jesus, maraming salamat po muli, Lord, sa umagang ito. Amen. We pray that you guide us, O Lord God, in everything. Guide our brothers and sisters, Panginoon. And also our pastor, Panginoon. Habang hindi pa kayo dumarating, patuloy niyo po kaming biyayaan, Lord Jesus, ng sapat na salita. Amen. Ang sapat na salita na magpupuno sa aming sisidlan. Upang kami ay maging isang matibay, Panginoon Lord, na sisidlan muli. Amen. Kahit na kami ay ilang beses na masira o mabasag, O Lord Jesus, kayo ang siyang may kakayan na bumuo muli sa aming buhay, O Lord God. Maraming salamat po muli, Lord, sa mga ito, Panginoon. At binabalik po muli namin ang lahat ng papurit pasalamat sa umagang ito, Lord Jesus. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And praise the Lord. At maaari ko pong tawagin muli si Brother Jerome. Amen. Praise the Lord. Brothers and sisters, napakaganda natin napakinggan ang salita ng Panginoon. Amen. Mahalin tulad natin na sabi nga ng sarili natin bilang parang isang alabaster box, mga kapatid, na isang mamahaling pabango. Amen. Na hindi mo ito maaamoy, mga kapatid, hanggat hindi mo ito binabasag. Amen. Like as Christian, mga kapatid, para tayong gaya ng isang alabaster box na mayroon pang nakabalot sa atin na hatred, jealousy, pride. Mga kapatid, you need sometimes to broke that para mas mangibabaw bilang isang Kristiyano. Para lumabas ang tunay na bango, tunay ugali ng isang Kristiyano, kailangan mong basagin, mga kapatid, yung alabaster box na yan. Amen. Praise God. And give everything to the Lord, especially. And sabi nga doon, ang Panginoon ang mismong siyang gagabay at kasama natin sa paglalakbay sa lupang ito, mga kapatid. Amen. Now praise the Lord. May napulot tayong mensahe. Amen. Amen. Sa pagbabahagi ng ating kapatid, Brother Ira. Praise the Lord. Sabi nga, bawat tumatayo sa pulpito, mga kapatid, ang Panginoon mismo ang siyang nag-will, mga kapatid. I believe, kung mayroon man pagkukulang, mga kapatid, ang bawat isa, I know, ang Panginoon ang magpupuna nun, mga kapatid. Amen. And God bless you, brothers and sisters. Awitin natin itong broken vessel bago tayo tuloy magtapos. Amen. Praise the Lord. Pwede ba tayong awitin natin itong broken vessel? Ano tayo? Mismo, tayo lang ang makakaawit nito, mga kapatid. Praise God. Mga chosen and elected lang ang makakaawit nito, mga kapatid. Sing the song, Broken Vessel. Praise the Lord. Hallelujah. Naway, dami ng presensya ng Panginoon. Kung meron man tayo ngayon kabigatan sa ating mga puso, just surrender everything to the Lord. Amen. Kung mayroon man tayong pangangailangan ngayon, just tell Him. He will give you, He will provide it, mga kapatid. Kung mayroon man tayong nararamdaman sa ating mga katawan, physically, just asking Him, complete healing, ibibigay ng ating Panginoon yan. He never fails us. Thank you, Lord. All these pieces broken is scattered
and mercy gathered, mended and whole. Empty-handed, but not forsaken. I've been set free, yes, Lord. I've been set free. Amazing grace, amazing. Sing, bride. How sweet that sound that saved a wretch like me. I was lost. I was lost, yes, but now I'm found. Was blind, but now I see. Thank you, Lord. Oh, I can see it now. Amen. I can see the love in your eyes. Turn yourself down. Raising up the broken to life. Oh, hallelujah. Pure fail, you you set your treasure, the treasure in jars of clay. So take it hard, Lord. Take it hard, Lord. I'll be your vessel. The world to see. Yes, God, your life in me. Life in me. Oh, amazing grace, how sweet that sound that saved a wretch like me. Oh, I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Thank you, Lord. Oh, I can see that love in your eyes. Lay yourself down, step down. Oh, rising up the broken to life. Amazing grace. Oh, amazing grace. Amen. Oh, let's worship Him. That sound that saved a wretch like me. I was lost. Oh, I was lost. But now I'm found. Was blind, but now I see. Yes, oh, I can see it now. It now. I can see the love in your eyes. Lay yourself down. Raising up the broken to life. Amen. Let's clap our hands to the Lord. Oh, I was lost, but now I can see. Amen. Thank you, Lord, for that. Praise God. Sabi nga doon, mga batid, sa kwento ng prodigal son, minsan tayo man mawala, mga batid, huwag tayo dalawang isip na lumapit muli sa Kanya. The Lord is waiting for us. Handa siyang tanggapin pa rin tayo kahit na tayo minsan napalayo sa Kanya. Amen. That's the love, the perfect love of God. Amen. To the bride. Praise the Lord. Minsan pa po palapan natin, Panginoon. Amen.
bago po tayo tuluyan magtapos, mga kapatid, siguro tapusin natin sa isang panalangin natin gawain. Amen. Praise the Lord. Tawagan ko si Brother Miguel. Brother Miguel, inyong pag-pray. Amen. I-close ang ating gawain sa pamamagitan ng panalangin. Amen. God bless you, Brad. Tayo manalangin mga kapatid. Panalangin natin sa Panginoong Hesus Kristo ang ating napakinggan na kanyang perfect na mensahe, perfect na salita niya, na ito ay manahan sa ating mga puso, na ito'y makapangyarihan na gagawa at magpipirpik sa ating mga buhay, mga kapatid. At tayo mga kapatid ay nalangin. Purihin ka, Panginoon ko, at Diyos ko, Panginoong Hesus Kristo. Salamat, Lord, Ikaw ang kasakasama namin dito sa sanglibutan na ito, na kami naglalakbay. Nandyan ka na laging nagpapaalala sa amin. Nandiyan ka lagi na nagkukumport sa amin dahil sa iyong perfect na salita na nananahan sa buhay namin. Na ito'y makapangyarihan, Panginoon, na mag-aayos, O Lord, ng aming mga buhay para kami ay karapat-dapat na, O Lord, pag-ari sa iyong kaharian pag ikaw ay maghahari na at karapat-dapat kasumabutkin ka, Apo, itatangatang numay ka. Salamat, Apo, taadda ka, Apo, nga mangliliwa kada kami, mangpalpalagip, kakan kanayon kada kami, kada kami, Apo, nga magisabsabot, Apo, dagiti kasapsapulan mi. Salamat, but, Apo, dagiti aramati mo, Apo, O Diyos, nga sisidlan mo, o tumaktakder dita, likod ti pulbito, O Lord Jesus, kat binbendisyonam dagito nga kakabsat, O Lord, Apo, salamat, bendisyonam, ti tunggal may sa kada kami, tunggal pamilya, iti kami panagawid, iti nga aldaw manen, daka nga kumikuyog, umanantabay kada kami, Apo, kat makadanon kami nga nasa lunat, ita lugar ka papananmi. Itinagan mo, Apo mga Hesus Kristo, dawaten mi dagitoy. Amen. 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 And reminders, for the next Sunday, bring your baon, brothers and sisters, and short meeting for the ladies after the service. Tayo po yung magkamayan. Say, God bless you, brothers and sisters. And we are dismissed in the name of our Lord Jesus Christ. Beside me, take me to the altar's hand. Oh, take me and mold me, use me right beside. The